Paano kung umuwi ka sa bahay at maramdaman mong may kasama ka kahit wala naman dapat? Isang lumang bahay sa Apopong Gensan, puno ng misteryo, anino at takot. At ito ay batay sa totoong karanasan. Nung bata pa ako, nakatira kami sa isang baryo sa Apopong Gensan. Malaki at maluwag ang aming bahay doon. May 3 kwarto. Kung titignan ang posisyon ng harap ng pinto, parang hugis krus. 2 na magkatapat at isa sa gitna na parang nakaharap sa dining area. Marami talagang kababalaghan sa aming bahay. Naglalaro noon ang kapatid ko sa kwarto ng magulang namin nang bigla niyang napansin na parang lumubog ang kutsyon ng kama. Sa takot niya, dali-dali siyang tumakbo palabas. May mga pagkakataon din na nakakakita ako ng mga anino sa likod ng bahay namin. Kapag titignan mo, animo'y nagtatago pero nakakatakot sila. Noon din ay may malakas na lindol sa Gensan na may magnitude na 6.8 to 7.5. Wala kami noon sa bahay dahil nagbabakasyon kami sa lola ko. Walang naiwan sa bahay namin ng yumanig ang lindol. At ang inaasahan namin, magulo ang bahay. Nang makauwi kami sa Apopong, labis kaming nagulat na walang nahulog o nasira sa loob ng bahay, na para bang walang lindol na nangyari. Naghihinalaan namin, may nagprotekta sa aming bahay. Dahil sa dami ng mga pangyayari sa bahay, nagpasya na rin ng nanay ko na magpatingin ng eksperto. Ayon sa eksperto, may duwende raw na nakatira sa aming bahay. Sabi rin sa amin noon ay mag-alay ng pagkain para hindi istorbohin ng duwende. Sinunod namin at mukhang okay naman since walang magulong nangyari sa bahay. Pero paminsan-minsan may nagpapakita pa rin. Marami pa akong karanasan na nais kong ikwento, pero sa ngayon hanggang dito na lang muna.